Mula sa 10,000 nag-exam, halos 4,000 ang pumasa. Kaanunsyo lang yan ng Korte Suprema. Kaya para sa detalye, makakausap natin sa linya ng telepono si Camille Samonte. Camille, pakikwento mo nga sa amin, sino-sino yung mga bar top-notchers? Ruth, halo-halo ang emosyon ng mga examinee at kanilang kaanak dito sa Supreme Court nang makita ang resulta ng 2024 bar exams. Bahagya pang naantala ang pag-anunsyo dahil nagpulong ang mga maestrado at nagkasundo na gawing 74% ang passing grade sa exam. Sa higit 10,000 na nag-take ng exam, nasa 3,962 ang pumasa sa kanila. Katumbas niyan ang 37.84% na passing rate. Mismo si Associate Justice Mario Lopez ang nag-anunsyo ng top-notcher. Top 1 ng bar exams ngayong taon si Cal Christian Tutor na mula sa University of the Philippines na may 85.77% na score. Sumunod sa kanya ang law student mula sa Ateneo de Manila na si Maria Cristina Ansquieto na may score na 85.54%. Habang top 3 naman si Gerald Rojas ng Angeles University Foundation School of Law na may 84.35%. Top 4 naman hanggang top 6 ay mula sa UP. Ruth? Camille, yung binabanggit mo na nagkaroon ng adjustment sa passing rate, paki-explain mo nga sa amin bakit ginawa yan at anong implication niyaan? Yes, Ruth, dahil nga sa adjustment ng passing rate, mas mataas nga ito kumpara sa 36.77% noong nakaraang Desyembre. Sabi ni Associate Justice Mario Lopez, higit 1,000 ang naidagdag sa mga pumasa matapos silang i-adjust ang passing grade. At ito ay dahil nga sa kagustuhan din nila na mas maraming abogado ang pumasa ngayong taon. Ruth? Maraming salamat, Camille Samonte. Mga kapatid, ako po si Ruth Cabal. Maging maalam at may pakialam sa mga may init at rumaratsyadang balita sa Frontline Express. Para maging updated sa balitaan, mag-subscribe lang sa social media pages ng News 5.